Ayan. So ngayon ay dadako tayo sa Word of God. Handa na ba kayo sa salita ng Panginoon? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Makinig. Ayan. So ating pong tunghayan ang ating pong mensahe sa umagang ito. Ang mensahe natin ay pinamagatan po natin na Jesus, the Master of Storms. Ayan, no? Jesus, the Master of Storm. Basahin nga natin sabay-sabay. Ayan, si Jesus bilang siya ang Panginoon ng lahat ng mga bagyo. Master of the storms. Ang ating Bible text po matatagpuan natin sa Psalms chapter 8, verse 6. Basahin nga po na. Pwede ba tumayo tayo lahat para bigyang galang ang pagbasa ng salita ng Diyos? Sa awit o Psalms chapter 8 verse 6, ang pong sabi, 1, 2, ready? You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y makakaupo na. Ang sabi dyan, you have given him dominion over all the works of your hands. Binigay daw po ng Diyos ang kapangyarihan sa lahat po ng ginawa ng Diyos at inilagay ng Diyos ang lahat sa ilalim ng kanyang paanan. No? At ito po tumutukoy sa mga mananampalataya. Sabi natin, believers. No? Believers in Christ. Lahat po ng mananampalataya ay binibigyan daw po ng Bible, sabi ng Bible ng kapangyarihan, tayo, dominion over the works of God's hands. And He has put all things under our feet. Sabi niyo, our feet. Yan. The believer, sabi po, has scriptural authority over destructive storms. Ayan, may pong authority binigay ang Panginoon sa atin as His children. Sabi mo sa iyong katabi, His children. Sabi mo sa iyong katabi, you are child of God. No, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga mananampalataya ni Kristo, ay binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos, no? Ayon sa kanyang kapangyarihan. Sabi po, tornadoes, hurricanes, violent storms, yan, sumasabay talaga violent storms, and southeast monsoon. Yung tinatawag po natin ngayon, nararanasan natin, habagat, these are misled as acts of God. Ito raw po ay minsan, ang intindi ng tao, akala nila itong mga nararanasan natin ito na mga malakas na bagyo, mga hurricane, mga habagat, lindol, o kaya pagbaha, pagguho. Akala nila minsan ito ay gawa ng Diyos. Akala nila ito ay ang Diyos ang gumagawa, pero sa totoo po, hindi ito gawa ng Diyos. Amen. Andiyan ba kayo? Hello? Sabi niyo nga, hindi gawa ng Diyos ang malalakas na bagyo. Para humina. Ulitin natin. Hindi gawa ng Diyos ang malalakas na bagyo, mga lindol, at mga sakuna. Hindi po gawa ng Diyos yan. No? Pero ang tao minsan, mayroong misconception o nami-misled sila. They think that these are acts of God. While He did create the elements, no, bagaman ang Diyos ang gumawa ng mga elementong ito, at He does occasionally direct courses, God is not behind all these disasters. Ang Diyos ay hindi po gagawa ng mga ganito na ikakapahamak ng kanyang mga anak at ng kanyang mga nilikha. Tatanungin nyo ngayon, sino pastor pala ang may kagagawa ng mga yan? Mga kalikasan na mga nakakasira, nakakamatay, nakaka-distract. Sino ang pinagmumulan niya? Sabi pong ganon, they are manifestations of the prince of the power of the air. Walang iba kundi ang devil. Sabi niyo, devil. The devil. No, why? Because through Jesus' name, ang devil po sinasabi ay siyang
author, siya ang pinagmulan, siya ang lumikha ng lahat ng ikakasama, ikakasira, ikakamatay ng tao. Kaya tandaan nyo, when we experience destruction, anything na masama, anything na nakakamatay, ang source po niyan o ang pinagmulan niyan ay ang kaaway, walang iba kundi ang diablo, the devil. Sabi po ng Bible, when God created Adam, balikan natin ang Book of Genesis, no? Ito yung pinagmulan ng verse na binasa natin kanina. When God created Adam, He made him the boss. Sabi niyo, the boss of the whole earth. No? Siya yung boss, siya yung pinagkatiwalaan ng Diyos na manager, tagapamahala, boss. At iba nga sa trabaho, pag manager, boss po siya. Amen. Tama ba? Boss, ang tawag natin sa manager o yung nakatataas sa atin. Nung nilikha daw po ng Diyos ang lupa, isang libutan, pinagkatiwala niya kay Adan ang kapangyarihan. Kaya siya ay naging boss o manager ng buong mundo. Ano po? Adam had dominion over all the works of God's hands. Binigay ng Diyos lahat ng kapangyarihan sa Genesis kay Adan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos. At ginawa siyang God's under ruler. God's under ruler, the God of this world. Sabihin nyo nga, God's under ruler. Okay, the God of this world. So, ang Diyos, siya ang may likha, ang creator, siya ang capital G, the God of all creation. Si Adan, nung pinagkatiwala ng Diyos ang dominion, authority, ginawa siyang small g, the God of this world. Bakit siya the God of this world, small g? Kasi lahat ng power, lahat ng authority ng Diyos binigay kay Adan during this time sa paradise. Ngayon, ano nangyari? Sabi nga dahil doon, even the elements were subject to him. Imagine yun, noong time na wala pa kasalanan si Adan, lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, power, nasa kanya. At pati ang mga elements ay sumusunod sa kanya. Pero dumating ang time na si Adan ay nagkasala. When Adam sinned, sabing ganon, he sold the earth into Satan's hands and he became the God of this world, according sa 2 Corinthians 4:4. So imagine niyo, yung power, authority binigay kay Adan, na punta kay Satan. Noong nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. So, from that time on, no, ang naging small g o small God of this world ay walang iba na kundi si Satan. No? Naging ang diablo na, ang siyang may kapangyarihan. Naagaw na niya kay Adan dahil sa kasalanan. Sabi niya dahil sa kasalanan. Yun, bunga ng kasalanan, sabi ng Bible, ay ano po? Kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ayan. So makita natin, yung power, authority, binigay ng Diyos kay Adan, napunta ngayon kay Satan. Kaya, mula noon hanggang ngayon, tinatawag natin si Satan na the God of this world. Siya yung small g, God of this world. No? Kaya, kung ating pag-aaralan ang Biblia, makikita natin na Satan is the one who causes violent storms that kill and destroy. Because he is the prince of the power of the air. Sa Ephesians chapter 2, verse 2. So makikita natin, ang pinagmumulan ngayon ng mga, sabihin natin, ng mga panahon o yung disaster, no, na mga storms, mga hurricane, sa ibang bansa, hurricane, meron pa nga, tornadoes, no? Dito sa atin, yun, bagyo,
nagdudulot ng pagbaha, nagdudulot ng landslide, di ba? May mga namamatay na didisgrasya. So, hindi po kalooban ng Diyos ang mga bagay na yon. Andiyan ba kayo? We have to understand na kapag may mga napapahamak na mamatay, ito ay galing sa kaaway. Wala iba kundi si Satan. Kaya sabi po, bilang siya ngayon ang prince of the power of the air, the small god of this world, siya ngayon ang nagkukos ng mga ito. Imagine niyo yung pagbaha, no? Hindi lang naman dito sa atin sa Pilipinas ang problema ng baha. Kahit na ang ibang bansa, binabaha rin. Ang China, makita niyo ang China, kapag binaha talagang grabe. No? Ang Japan, binabaha rin ang Japan, di ba? Grabe ang baha doon. Talagang yung mga sasakyan, parang laruan, inaagos ng mga malalaking baha. So ito ay mga disasters, no? Mga bagay na misakala ng tao, sabihin ng tao, pinaparusahan na yata tayo ng Diyos, kaya ganito na yung nangyayari. Actually, hindi ang Diyos ang nagpaparusa, kaya nangyayari yan. Ang kaaway, ang gumagawa. At sabi po ng John 10:10, the thief cometh to destroy, to kill, to steal, and to destroy. Tandaan lagi natin yun. Ang kaaway, ang diablo'y naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Kaya yan po ang ating makikita na katotohanan sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ngayon, yung po tinatawag na physical storms. Itong nararanasan natin bagyo. Actually, pang ilang bagyo na ba tayo ngayon? Marami-rami na rin, no? At merong nagsabi na ngayong August, siguro mga 4 na bagyo ang dadaan. Imagine niyo kung 4 na bagyo. Itong dumaan, sino ba yung dumaan? Si Maymay, tsaka si Luis. Luis at Maymay pa lang. And then, ang kanilang effect sa atin, hinihila nila yung habagat. Yung habagat ang nagpapawalan sa atin ng matagal, halos 1 linggo. Kung tutuusin, mas matindi yung epekto ng habagat kaysa sa bagyo, di ba? Kasi yung bagyo, mabilis lang yan, dadaan lang yan. Mawawala din agad. Pero itong habagat, napansin nyo, nag-start yata to Wednesday, di ba? At sabi ng Pag-asa, hanggang mga Tuesday meron. So almost 6 days, 7 days, almost 1 week. Sino sa inyo ang sa bahay nyo tumutulo? Itong week na to. Ayan. Sino sa inyo yung, dito lang sa church, bibigyan ko example, kaya may mga paskil po tayo, wet floor dyan. Nagtuluan na. Bagong gawa lang namin, bagong ayos lang namin ni Pastor Dikyan, pero kita nyo naman, wala pang 1 buwan, tulo na uli. No? Yan ang nagagawa ng habagat, dire-diretsong ulan. No? Ako sa bahay namin po, this week, halos every hour ako nagmamap noong basa sa sahig. Kasi yung mga tulo rin ng bubong, dumadaan sa pader, yung hagdanan namin, laging basa. Yung aming kusina, laging basa. Kaya every hour yan, nagmamap ako. Then kahapon, dinala ko, 2 po yung map namin. Isa sa kusina, isa sa hagdanan pataas. Pagpunta ko kahapon dito, chinek ko, ang daming basa, iba-iba. So ginawa ko, dinala ko yung isang map para makatulong, kasi meron na tayong isang map dito, additional yon para pangtuyo sa ating basa. Pero praise the Lord, alam nyo ngayon, sa awa ng Diyos, kita nyo, hindi tumutulo, di ba? Hinahayaan tayo ng Diyos na makapag-worship na walang tulo. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Amen. God is in control. The Lord is the master of storms. No? Kaya sabi dyan sa ating nasa screen, basahin po natin sabay-sabay. Physical storms and storms of life
are almost the same in principle. They tend to destroy and create problems in our lives because Satan is the source of all storms. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Ha? Na yun daw pong bagyong totoo ng kalikasan at siyempre meron din tayong mga bagyo sa buhay. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Nakaranas na ba kayo ng bagyo sa buhay? Amen. Sabi nga, pareho halos ang mga bagyong yan dumarating sa buhay ng tao. Ang tanong, nasubukan niyo na ba na tumakas sa bagyo ng buhay? Have you tried to get away from the storms of life? Gusto natin, no? Tumakas o wag mapunta sa bagyo ng buhay. Pero napansin niyo ba na habang gusto niyo tumakas, umalis sa bagyo ng buhay, parang sinusundan naman kayo ng bagyo ng buhay. Amen. Kahit na anong takas, takbo, iwas ninyo, minsan, makikita nyo na lang sumusunod sa inyo yung bagyo. Sumusunod sa inyo yung bagyo ng buhay. No? At ganito po ang nangyari sa karanasan ng Panginoon at ng mga alagad doon po sa Mark chapter 4, 35 to 41. Mark chapter 4, 35 to 41, kukwento ko po sa inyo yung sinasabi doon. Yun po yung time na si Jesus, kailangan po niya na magpahinga, kailangan po niyang lumayo muna sa mga maraming tao sapagkat during that time, napakarami po ang kanyang pinapagaling, napakarami po ang kanyang pinapakain, napakarami po yung ginagawa ng Diyos ng himala. At sabing ganon, Jesus needed to get away from the crowds. No? Bilang tao si Jesus at that time, napapagod din. Amen. At kailangan niyang magkaroon ng konting pahinga. Kaya ang ginawa po niya, kasi nakaramdam siya po na nadidrain. Meron ba sa inyo nakakaramdam siya ng pagod at drain? Amen? No, sa buhay, minsan ganon, mayroong mga pagsubok, problema, at napapagod tayo, nadidrain tayo. Wala pong pagkakaiba yan sa Panginoong Jesus. Napagod po siya at kailangan niya ng pahinga. Kaya sabi niya sa mga alagad, pumunta tayo sa kabilang ibayo o kabilang dako ng Sea of Galilee. No? Punta tayo sa other side of the Sea of Galilee. Yung pong Sea of Galilee, ito po ay napapaligiran ng mga maliliit na bulubundukin. No? At ito po ay 700 below sea level. No? 700 below sea level. At ito po ay prone sa sudden violent storms. So ito pong Sea of Galilee, yung location po niya, no? Below sea level siya, pero yung kanyang climate, no, pwedeng magbago in a split seconds. No, pwede po siyang, halimbawa, nakasakay kayo sa barko, sa bangka, doon sa Sea of Galilee, masikat yung araw, mainit, pero maya-maya, pwede itong biglang maging bagyo, yung lugar na iyon. No? Sabi po, it can be a life-threatening storm that could hit 1 minute. No, things are quiet and calm. The next, a raging storm threatening to capsize your boat. So, itong Sea of Galilee, medyo kakaiba yung klima niya. Unpredictable. No? Yung maaraw, mainit, tapos biglang uulan ng malakas. Biglang magkaroon ng bagyo. Sa bagay, kahit dito sa atin, may mga ganong panahon, di ba? Yung matinding sikat na araw, tapos maya-maya, muulan na ng malakas. Pero sa kanila, threatening, life-threatening kasi, malakas talaga ang
bagyong dumarating doon. So si Jesus at saka yung mga alagad, sumakay sila ng bangka, pumalaot sila, tatawid sila sa kabilang ibayo. No? At kasama po ni Jesus habang nandoon yung mga alagad, at sila'y nakaranas ng malakas na bagyo. No? Yung bagyo talaga na siguro, yung alon lumakas. Nung time na yon, si Jesus po ay nagpapahinga, natutulog siya. No? At habang siya ay natutulog, natakot ang mga alagad. No? At sila po ay, alam mo, nagpanik. Sabi niyo, nagpanik. Alam niyo ba, pag ang tao ay nagpanik, delikado. Kasi yung panic, yun minsan ang papatay sa iyo. Andiyan ba kayo? Yung kahit wala kang sakit, pero pag nagpanik ka, nataranta ka, nawala ka sa sarili mo, pwede kang madisgrasya, pwede kang mapahamak at mamatay. Itong mga alagad nagpanik, kasi nga natakot sila siguro sa alon, sa lakas ng bagyo. No? Imagine niyo po, at least 4 sa mga alagad ng Panginoon ay mga mangingisda. 4 sa kanila ay fishermen. No? At bilang mangingisda, I'm sure nakaranas na sila ng mga bagyo sa dagat. Dahil hindi naman sila baguhang mangingisda. Amen? At naranasan na rin nila marahil na makakita ng mga mangingisda na lumubog sa dagat during bagyo na malakas. In fact, sa atin, kahit dito sa Pilipinas, nakakabalita tayo ng ganon. Na yung mga mangingisda, pag pumalaot, habang malakas ang bagyo, minsan hindi na nakakabalik. Minsan, dun sa kalagitnaan ng dagat, sila po ay lumulubog at sila ay nire-rescue na lang. No? At yun nga, sa may mga karanasan, itong 4 na alagad na ito, dahil sila ay tawag to, fishermen. Dinescribe sila as they were strong, malakas sila, mangingisda eh. Self-reliant, maasahan mo na kaya nilang i-handle ang danger kapag ito ay dumating. Pero nung gabing yon, the danger on that evening is not moderate. Nung panganib daw po ay hindi pangkaraniwan, but it is a deadly night. Sabi nyo, deadly. Talagang nakakatakot. Nakakatakot. Pwede silang mamatay. Sabi po, the storm was unsettling the disciples. Sobrang natakot po sila, no? At dahil nakita nila si Jesus ay natutulog sa gitna ng bagyo, gusto nilang gisingin ang Panginoon at ipaalam ang kanilang kalagayan. Gusto nila na si Jesus ay mag-take over, no? At sabi nga, takot sila na pwede sila mapahamak, mamatay, at pwedeng ma-abandon sila sa crisis na yon. So, pagkaaralan natin, ang pinagmumulan po ng kanilang takot ay yung tinatawag na lack of faith. Kawalan ng pananampalataya. Sabihin natin, lack of faith. Yan. Pag ang tao po'y nawalan ng faith, na takot, no? Pwedeng ang dahilan ng takot ay yung kawalan ng pananampalataya. Ganun nangyari sa mga alagad eh. Takot na takot sila, kasama nila si Jesus, pero hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na huwag matakot. Andun na si Jesus kasama nila, pero takot na takot pa rin sila. So, the heart of their faith was the lack of faith. Ulitin nga natin, sabihin natin, the heart of their fear was the lack of faith. Yan. Minsan po, ganun tayo. Pag tayo'y natatakot, minsan, ang dahilan pala, nawawala yung faith natin sa Lord. Kaya tayo takot na takot minsan. Andiyan ba kayo? May mga takot ba tayo sa buhay? Amen?
Pag yung takot ang umiral, at yun ang nag-take over, yung faith natin kay Lord ay nawawala. Kaya mahalaga yung faith. Sabihin nyo, mahalaga? Yung faith. No, di ba last Sunday, tinalakay natin yung importance of faith. Na yung faith, no faith, sabi nga natin, is no salvation. Kaya mahalaga yung faith natin sa Panginoon. Okay? Ngayon, doon sa tanong na, have you experienced storms in life? Anong sagot niyo po? Yes? Lahat tayo, maramang ay nakaranas, no? Sabi po, let's think about the times where things just didn't seem to make sense. Ito po yung mga time na parang hindi natin maintindihan yung sitwasyon natin. Nothing seems to make sense. Times po when our problem seems so big and our faith seems so small. Na minsan, pag nandun tayo sa gitna ng bagyo o problema, tingin natin sa problema napakalaki. Amen. Ngayon, pag sobrang laki ang tingin natin sa problema, ang effect po noon, parang lumiliit yung faith natin sa Panginoon. Kasi namamagnify natin yung problem, pero yung faith, hindi natin namamagnify. Yun ang nagiging epekto po. Times where you felt so afraid that you are going to be overtaken by the storm. Parang kayang-kaya kang daigin ng bagyo ng buhay. No? I think we all have that feelings. At sabi po, ang mga alagad ni Jesus ay hindi po iba sa atin. Naramdaman din nila yon nung panahon na yung bagyo ay napakalakas. Sabi po, next slide natin, let's read together. Sabi po, storms will come. No, sa buhay natin, sa mundong ito, hindi po mawawala yan, laging may darating na bagyo sa buhay. Even if everything is going great right now, sabi nga, storms will still come. Darating pa rin ang mga bagyo. It only takes a split seconds for everything to change. For everything to flip upside down. Ganun daw ang bagyo sa ating buhay, no? Ngayon, okay tayo. Pagdating ng bagyo, para tayong binaliktad, winasiwas, hinagis, para na tayo mga basang sisiw. Kasi, yun ang pakiramdam, di ba? Pag may bagyo, andyan ba kayo? Sabi po ganyan, you may lose your job. Example natin yan. You may lose your job. Pagka nawalan ka ng trabaho, parang bagyo yan sa buhay. Amen po ba? Napakahalaga ng trabaho ngayon, napakahalaga ng hanap buhay, yung pagpo-provide sa family. At kung ikaw ay nandoon ka sa karanasan na may trabaho ka, tapos biglang lay-off ba tawag doon, Wilson? Nag-lay-off ang mga company o ang pabrika, isa ka sa mga natanggal. Bagyo yan sa buhay, mga kapatid. Andiyan ba kayo? Kasi inaasahan mo yan eh. Yan yung kabuhayan mo eh. Tapos biglang nawala sa iyo yung trabaho mo. Another example of storms, maaaring yung nawalan ka ng mahal sa buhay. Ha? Merong namatay na mahal sa buhay. Or, maaaring nabiktima ka ng iba. Na-scam ka. Or, naloko ka. No? If you think about our own personal storms, maaari tayo makalista ng maraming bagay na tinatawag nating storms of life. Ito pong storms of life, alam natin ay may describe po natin na mga personal hardships. Sabi niyo, personal hardships. Sudden crisis. Ulitin natin. Sudden crisis.
Hindi mo inaasahan, biglang nagkaroon ng crisis, no? And painful challenges. Sabi niyo, painful challenges. No, ito yung mga nagtatanggal ng peace sa ating puso. Ito yung nagdadala ng takot, bagabag, nagdadala ng mga problema sa ating buhay. No, ito yung mga bagyo. No, they represent difficult times such as illness, mga sakit, no? Mga kawalan ng trabaho, job loss, grief, and broken relationships. So common types daw po of hardships are the following. Tingnan natin, ano po yan? What are the common types of hardships na nararanasan natin sa buhay? Number 1 is health crisis. Sabi niyo, health crisis. Ano po yan? Basahin natin. Sudden physical sickness, mental health struggles, or long-term disability. So ito po, no? Yung bang ang lusog-lusog mo ngayon, ang lakas-lakas mo ngayon, mas magugulat ka na lang, biglang may sakit na lumabas sa iyo. No? I remember nung way back, nasa 40 years old po ako yata, no? 40, 41. Nakaranas po ako bigla na nahilo ako, all of a sudden, bigla akong nakaranas noon. Nagpa-check up ako, lumabas sa diagnosis ng doktor na may high blood ako. Hypertension. No? Sa edad na 40, parang feeling ko noon, malakas na malakas pa ako. Walang sakit, no? Then biglang malaman mo, may high blood na pala ako. And then the following year or so, na-diagnose ako, may diabetic ako. Pagka ganong alam mo, malusog ka, malakas ka, all your life, wala kang sakit, tapos biglang malaman mo may sakit ka. Ano pakiramdam? Bagyo, di ba? Mag-aalala ka. Tatakot ka, mag-worry ka in some aspect, no? And then what else? I remember nung si Sister Beck na sinabihan kami ng doktor na meron siyang cancer. Alam mo, parang umiwala yung ko eh. Kaluluwa ko sa katawan ko. Imagine mo yun. Cancer, big C. And then I remember, nung kami po yung nagpapagamot na, yung hirap, yung struggle, no? Hindi lamang yung physical na hirap, sakit, pagharap sa karamdaman, andyan din yung financial na hirap, no? Kasi at that time, I remember, humingi kami ng tulong sa ano ba yun? Yung pinipilahan pag madaling araw. Ha? PCSO. Ayan, PCSO. Punta ako ng Quezon City, alis ako dito ng madaling araw, mga alas 2. Pagdating ko ron, alas 3, haba na ng pila. Ang daming mga may sakit sa atin. Talagang, yun, buong maghapon po yun. Sa pilahan ako. At para lang makakuha ng letter. Anong tawag doon sa letter? Ha? Guarantee letter, oo. At yun, talagang, then dadali mo yan sa ospital, ang daming mga proseso, no? Looking back ngayon, papasalamat ako sa Diyos dahil nakalampas kami doon. Looking back, nakikita ko yung kabutihan ng Diyos, kung paano siya ay nag-ingat sa amin, nag-provide, naggabay sa amin, no? At yun yung isa sa mga bagyo ng buhay na dinaanan ko. I remember also si Mami nung nagkasakit, at yun po, pina-check up namin, at
Sabi ng doktor ay dahil matanda na si mami, hindi na rin niya kaya yung operasyon. So we have to just take good care of her. Kaya naman, yun po, inalagaan namin si mami hanggang sa yun. Sa huling hininga ng kanyang buhay, maraming hirap at pasakit, maraming mga pag-aalaga, no? At siyempre, pagka ganyan may sakit, hindi lang naman pagod ang mararanasan mo. Andoon din yung struggle financially. Amen ba? Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, napakahirap ang magkasakit. Kung pwede lang na wala nang sakit. Pero sabi nga, ang sakit po kasi ay bunga ng kasalanan pa rin. It is part of Adam's sin. Kasalanan dahil sa kanilang pagkakasala. Ayan po, ang tao po ay, sabi nga, tumatanda, kakasakit, at namamatay. Pero mabuti na lang, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. We have salvation in Jesus. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sa kabila ng mga storms of life, andyan ang Panginoon, nagliligtas sa atin. Andyan si Jesus, siya ang master of the storms. So, yan po, no? Example po rin natin, mental health struggles. Mental health. Napakahirap pagka mental health na po ang problema. Andiyan ba kayo? Yung mental health po yan, kasama dyan yung stress, depression. Andiyan ba kayo? May kilala ba kayo na mga na-depress na tao? Ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, mukha ka bang depressed? O hindi. Sabi po, ang depression daw, hindi mo makikita sa panlabas na ano. Usually, ang depression, sumusumpong pag mag-isa lang, pag nag-iisa na lang. No? Yan yung mga tao, makita mo, tumitingin na lang sa kisame. Wala namang butike, pero nakamasid sa kisame. No? Pag kinausap mo, tulala, hindi sumasagot. Ayan, no? Ayan, tingnan niyo ulit katabi niyo. Siguraduhin niyo. Sumasagot ba? Ayan, okay. So, mental health struggles, no? At syempre, yung long-term disability. Long-term disability. Yung mga PWD dyan, andyan ba kayo? No? Mga long-term disability. Sabi raw sa Facebook, pag yun daw sukat ng ilong ay kinapos, pwede na raw mag-apply sa PWD. Yung iba sabi, pwede na tayo mag-apply. Qualified na tayo. Imagine niya, pati pala yung sukat ng ilong ginawang basihan, ano. Pero, wag niyo pong i-take seriously yun, ha? Joke lang yun, ha? Bawa may mag-apply kayo ng PWD, anong ilalagay niyong, sakit? Kulang sa sukat ng ilong. Ayan. So, ayan po, no? Health crisis. What are the other common types of hardships or storms in life? Of course, yung financial pressure. Sabi niya nga, financial pressure. Ayan. Ano po yan? Mga severe debt, sabi. Sobrang pagkalubog sa utang. Meron ba sa inyo nakalubog sa utang ngayon? Taas sa kamay? Walang nagtataas. Parang ako lang ang nakataas ang kamay. Ayan, meron mga nakataas. Ano nyo, ako up to this time, merong utang. Yung ating ban, hindi ko pa natutubos. Kaya, isa yun. Kaya, nagtaas ako ng kamay. Severe debt, Ayan, job loss. Yan na, kanina sabi natin, mahirap mawala ng trabaho. No, mahirap matanggal sa trabaho. Unexpected poverty. No, yung, alam nyo, parang sabi, ang mahirap dahil sa status sa buhay,
hindi masyadong apektado kapag kahirapan ang pinag-usapan. Pero yung mayayaman, no? Naalala ko nung araw, meron akong na banggit na yung mayaman, pagka ang pera nila sa bangko, 1 milyon na lang, nag-ano na sila, nagpapanik na sila. 1 milyon na lang ang pera ko. Imagine mo, papanik 1 milyon. Sabi ko, pag tayo mahirap, binigyan na 1 milyon. Hindi tayo magpapanik. Magsasaya tayo, di ba? Pero yung mayayaman, pag ganun na lang kababa yung pera nila, 1 million. Ano na yan? Hindi na yan makatulog, hindi na yan makakain. No? Na-anxiety na yan, nade-depress na po yung mga yan. Kaya, yun lang ang advantage. Pag sanay tayo sa hirap, minsan nga kahit na wala nang laman yung bangko natin, okay lang, di ba? Okay lang ba? Hindi kayo sumasagot. Baka nagpapanik na rin kayo niyan, ha? So, financial pressures can be storms in life, no? What else? Next, sabi, emotional pain. Sabi niya, emotional pain. Ayan, ano po yan? Grief from losing a loved one. Ha? Ano raw? Divorce or a deep heartbreak. Ayan, no? So, yung pong mawala ng mahal sa buhay, by the way, next-extend natin ang ating pakikiramay kay Brother Edger. Nag-pass away po yung kanyang father last night, kagabi ba? Kahapon. Okay, so we will pray for him later on. And also, we will give some financial help sa kanya. Uuwi po siya ng probinsya bukas para puntahan yung kanyang ama na sumakabilang buhay. So we'll pray for him. No? Right now, I believe nagigrieve si Brother Edger. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, mga kapatid. No? Emotional pain yan. O yung divorce, o yung iwalay sa asawa, or a deep heartbreak. Yung ano ba yung Tagalog ng deep heartbreak? Wasak ng puso. Tama ba yun? O pagka-broken-hearted, yan, no? So, ito yung mga emotional pain. Nararanasan ito ng tao. Andiyan ba kayo? Mga masakit sa puso, mga hurting na tinatawag, no? So, if we know the storms will come our way, kapag alam natin, no, if we know, and also, talagang darating naman yan sa buhay natin. We have to ask how to deal with these storms when they come. So ito po ay 3 bagay mahalaga pag merong storm, bagyo sa buhay na dumating tayo. Number 1, never give up. Sabi nyo, never give up. Ayan, never give up. Sabi po, first thing we need to do is to never give up. We need to take the storm as a test, as a trial, or as temptation. Yan po ang 3 pwedeng mangyari pag may bagyo na dumarating sa buhay natin. Ito ba ay pagsubok sa atin? Is it a test? Tinetest ba yung faith natin? Tinitignan ba kung hanggang saan tayo tatagal? Kung gaano tayo kakapit sa Diyos? Kung gaano tayo mananalangin? Magtitiwala sa Diyos? Or even if it is a trial, no, pagsubok, gaano natin ito haharapin at paano tayo mag-response, lalong-lalo na may takot tayo sa Diyos. Or is it a temptation? No? Temptation ito ay kailangan natin na iwasan at pagtagumpayan, but never give up dahil lang sa storm of life. Amen. Huwag ka susuko, huwag mo sasabihin, wala na pag-asa. Huwag mo sasabihin na dahil may kinakaharap kang bagyo, health crisis, financial pressure, o emotional pain, ayoko na mabuhay. Huwag pong gano'n. Amen. Hanggat may buhay, habang may buhay, may pag-asa. Lalo na tayo na mayroong Panginoon sa ating buhay. Meron tayong Jesus na siyang
master of storms in life. Meron tayong Panginoon na siyang tumutulong sa atin, nagpapalakas at nagliligtas sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Never give up. Never give up. Number 1 po yan. Number 2, next thing we need to do is to keep focus. Sabi nyo, keep focus. Yan. Pag mayroong bagyo ng buhay, mag-focus lang po tayo. It's easy when times are hard to lose our focus from the things that are really important. Tandaan niyo po, kapag tayo maharap sa malaking problema, mga bagyo ng buhay, napakadali po tayo minsan na mawala sa focus. Maalis ang ating focus, no? Yun ang gusto ni Satan eh. Yun ang pag-trap ni Satan sa atin. Gusto niya mawala yung focus natin sa Diyos, sa buhay, at gumibab tayo. Gusto niya alisin ng pag-asa sa ating mga puso. Pero by putting other things in our life, gusto niya to break our focus and to make lose sight of our goal. Gusto ni Satan, mawala na tayo sa sarili, mawalan ng pag-asa, mawalan ng liwanag, no? Kaya kailangan natin yung focus. Focus on the problem, pray for God's solution, trust God na siya ang sasagot, tutulong sa ating mga bagyo ng buhay. Amen po ba? Trust God. Focus and trust the Lord. At number 3 po, third thing we need to do is we must remember. Sabi niyo, we must remember. Ano kailangan natin tandaan? We must remember to have faith. Sabi niyo, have faith. Ulitin natin, have faith in Jesus. Have faith in Jesus. Lagi natin tandaan, anuman lakas ng bagyo, anuman dami ng bagyong dumating, laging ang Panginoon ang kasama natin. Hindi niya tayo iiwan at di rin niya tayo pababayaan. Siya ang master of the storms. He can defeat all the storms that comes into our lives. He can calm the storm and the raging sea because Jesus is the master of the storms. Tandaan natin, nung kasama niyang mga alagad, ginising siya ng mga alagad. At sinabi, Lord, mamamatay na kami, lulubog na ang bangka natin. Ano pong ginawa ng Panginoon? Paggising po niya, Jesus took authority over the storm. Sabi nga natin, Jesus took authority over the storm. Ayan. Pangalawa, ang ginawa ni Jesus, Jesus rebuked the storm and it immediately stopped. Basahin po natin sabay-sabay. Jesus rebuked the storm and it immediately stopped. Ganon ang kapangyarihan ng Panginoon bilang master of the storms, no? Siya po yung may kapangyarihan at kanyang nirebuke at kanyang pinahinto ang bagyo. At sabi po ng katlo nating point, the storm was devil's futile attempt to destroy Jesus. Nung naglakas loob si Satan, nakakala niya kaya niyang pataubin ang bangka, kaya niyang ilubog at patayin si Jesus at mga alagad. Ito yung attempt ni Satan to destroy Jesus. Pero ang di alam ni Satan, greater is He, Jesus Christ, who is in us, than He, Satan, who is in the world. Amen po ba? Mas makapangyarihan ng Panginoong Yesus kaysa kapangyarihan ng dyablo. Kaya tandaan po natin, si Jesus ang master ng mga bagyo sa buhay. Sabi po, we cannot dictate daily weather conditions, but we can, in the name of Jesus, rebuke storms that threaten our lives and our properties. So when it comes sa bagyo ng buhay, sa mga problema sa buhay, pwede natin gamitin, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoong Jesus upang i-rebuke, upang itaboy, upang sansalain, palayasin ang mga bagyong dala ni Satan sa ating buhay.
Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos bilang mga anak niya. Kung paano binigyan si Adan ng kapangyarihan at ninakaw ni Satanas, ibinabalik ito ngayon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, Jesus gave you power over the enemy. Ayan, no? So, through Jesus, sabi po, last natin na, basahin natin sabay-sabay. Through Jesus, the authority that God gave Adam has been restored to the believer. Ayan. Sa pamagitan nga po ng Panginoong Hesukristo, yung ibinigay ng Diyos kay Adan na kapangyarihan at authority ay binibigay din naman ngayon sa atin na ating Panginoong Jesus. Kaya pwede ba nating sabihin na we are victorious in Jesus Christ. We have authority in the name of Jesus. We can rebuke Satan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y makakatayo na sa oras na ito. Angkinin natin ang pangako ng Diyos. Angkinin natin ang kapangyarihan binibigay ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. We are His children. And as His children, He has given us the same authority through our Lord Jesus Christ.